Mga kababayan, ngayong katatapos lamang po ng eleksyon kung saan tayo ay nanindigan at bumoto, hindi may kakaila na maaari tayong makaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala para sa ating bayan. Tama ka dyan, Audrey. Kaya naman, upang pag-usapan ng post-election anxiety, ngayon tayo ay magna-transition sa bagong pamahala. Kasama po natin ngayon ang registered psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Rifarial. Magandang umaga po and welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning. Hello, good morning Sir Audrey, good morning Fifi, at good morning sa lahat ng mga nanonood ng RSP. Ito na nga po, no, Doc. Ngayon pong katatapos lang ng halalan at tayo ay naghahanda para sa panibagong mga leaders. Ano? Yes. Maaari mo pang ipaliwanag kung ano yung tinatawag na post-election anxiety? Ang post-election anxiety, isa siyang normal na reaction because of the mga nangyari about the elections. Really about the uncertainty, kaya nagkakaroon ng kaba, worries, mga takot, fear, yung iba because of mga uncertainty, yung walang kasiguraduhan kung anong mangyayari in the future. Usually about the future, about the results, in fact, ng election, kung anong implication nito sa ating future as individuals and as a country. Kaya nagkakaroon, di ba? Kasi, in fact, any form of change naman, kung may mga pagbabago, nagkakaroon talaga ng pansamantala na we feel shaken, para tayong nagugulo for a while, and we fear that. Takot tayo about any form of change. Kaya nagkakaroon ng post-election anxiety. Alright, Doc, we can't have it all. We may have all the vowels Yes. in our names, but we can't have all the consonants. So, iba't ibang emosyon ang Correct. lumabas dito sa naging Hatol ng Bayan 2025. Ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkabalisa ang tao? Maraming reasons ito. Number one is, of course, kung lagi tayong nakababad, nagbabantay ng news. Of course, sometimes we know na sometimes it's amplified. It can amplify our emotions ng takot, pagka-worry, pagkabalisa, lalo na kung alam nga natin na baka ang ating candidate is hindi mananalo. For example, okay. so yun, mag-worry tayo. May sense of loss na tinatawag because nawawalan tayo ng control. That loss of control kasi, malaking impact yan sa atin. Wala tayong control kung ano ang outcome of the election, kung ano mangyayari. Kaya nagkakaroon also ng mga ng anxiety or pangamba. Pero doktora, hindi ba mabuting senyales ito sa isang karakter ng tao na meron kang paninindigan, meron kang belief system na Yes. talagang parte ng damdamin mo yung naging resulta ng eleksyon. Ibig sabihin, Yes. magkakaiba man tayo ng political na paniniwala, mayroong kang pagmamahal sa iyong bayan. Of course. Kaya maganda yon na talagang we stand by kung ano yung ating values, beliefs, principles. But of course, sometimes kasi magkakaiba ng ating mga pananaw also. Kaya there should be that open discussion, healthy discussions if ever, and make sure natin na hindi because of the elections na results, for example, or after the elections, ay hindi sana ito yung anxiety natin, yung kaba, yung takot ay hindi nakaka-apekto, hindi umaabot sa point na nakaka-apekto na ng ating mga gampanin sa buhay. Kasi sometimes, baka doon na tayo masyadong nakatuon ang ating consciousness, diba? Sa mga worry and fear. Kaya masyado na tayong, nawawala na tayo ng focus sa ating work, family, and other roles sa society. Doc, meron po bang pagkakaiba ng pakiramdam doon sa tinatawag natin post-election anxiety when it comes to demographics? Or siguro let's go specifically sa kabataan, sa mga bata, mga matatanda. Meron. Okay. Kasi magkakaiba per generations, meron din silang kanya-kanya na mga goals and fears or worries in life or mga sources ng kanilang stress. Oo. So pag Gen Z, sila yung mas concerned sa outcome ng election related to halimbawa mga international or mga relationships. Okay. Mga ganon with other countries, impact ng election sa safety nila, sa kanilang future as the Gen Zs, future leaders of our country. Pag yung mga nasa mature age generation, sila naman iba ang concern nila. Ano ang implication ng outcome ng election sa kanilang pangkabuhayan, sa kanilang livelihood, sa kanilang survival. So may mga ganon, iba-iba per generation ang source ng kanilang stress. So, iba-iba rin siguro yung coping strategy. Yes. So, paano kapag bata-bata,
So, nasa middle age at saka yung mga nakatatanda. More or less, we always recommend, sana healthy lahat ng coping strategies. And coping strategies naman kasi mas maganda, balikan natin yung cause ng anxiety kanina na mention natin, nawawalan tayo ng control, di ba? Na there is that loss of control sa outcome. So, focus tayo dapat sa kung ano ang mga bagay na meron tayong control over. Like yung mga kabataan ngayon, meron silang control sa kanilang halimbawa, sa kanilang engagement in social media. Kasi sila yung... may mga dump accounts sila. Yeah. Yeah, so dapat may control sa doon. Kung kailangan, they set boundaries sa kanilang use ng kanilang social media platforms. Kasi engaged talaga sila. Sila yung mga digital natives. So mga other generations naman, kailangan may boundary also. Halimbawa, healthy discussion sa family. Kasi sometimes sila naman yung mas expressive. Sila yung mas nagdi-discussions talaga sa pamilya. Minsan may listahan bibigay niya sa lahat ng members ng family niya. Ito yung boto ninyo. Correct. Oo. Mas ano sila mas ganyan sila, mas expressive sila through words and writing. So, mas maganda also, healthy discussions lang and avoid natin yung, we respect each other's opinions and views and boundary also. Lalo na pag nakaka-apekto na siya sa trabaho or interpersonal relationships, ayaw nating umabot sa ganon. What are your thoughts, Doc, about generations canceling and being canceled instead of calling out? Yung ganong klaseng kultura ngayon sa social media. Which is very, nangyayari talaga. But sana, we avoid. Of course, medyo disheartening kung ganon. Kasi we always look sana at both sides of a story, of a coin, diba? There are always two sides to a coin. So, mas maganda before we comment, we give mga negative kaagad or harsh na mga comments about something or someone, is pakinggan natin, be open-minded enough na pakinggan yung both sides of the story, and let's be respectful. Yun naman ang important doon. Maintain that respect and healthy discussions. Doktora, dahil kayo po yung psychiatrist, Yes. siguro ito po yung tanong ng nakararaming mga Pilipino. Yes. Kapag halalan, maraming magkakaibigan, magkakamag-anak, ang nagkaroon ng emosyonal na hidwaan. Yes. Nagkagalit-galit. Makikita mo sa social media, Yeah. di ba? Na nagkakaroon ng pagdaramdam sa kaibigan, Correct. sa kakilala, o kung sa kamag-anak. Paano ito hihilo? Yes, oo. Proseso siya. Kasi hindi naman, sometimes kasi talagang emotionally invested tayo bilang mga Pilipino, di ba? Hindi natin invalidate yan eh. Yeah, it's a process. Kailangan i-accept, i-acknowledge natin kung ano yung emotions natin, kung tayo ay nasaktan, or kung tayo talaga, we feel na merong that may conflict, for example, sa family, then let's acknowledge it. Na-acknowledge natin yun. Kasi with that awareness ngayon, comes the action part. Doon naman nagsisimula sa acknowledgement of emotions. And kung kinakailangan, in family meetings, for example, ang magandang strategy is, again, boundary. Set limits kung ano mga discussion points. Kung kinakailangan, focus on other mga topics sa pamilya. Yung healthy discussions about something else, kung saan ba kayo magbabakasyon, anong plans ninyo, mga ganon. Not really about something political or about the political situation para mabawasan yung tension in the family. So, set boundaries. Alam mo, pasok din sa post-election yung hindi nasagot yung kanila naging problema during election. Like habang sila ay nagpoproseso ng kanilang boto, na overvote, na undervote, may hindi nabilang or whatsoever. Well, anyway, Yes. siguro, Doc, in general perspective na lang Yes. siguro tayo, no? For sure, maraming mga Pilipino pa rin ang Yes. iba't iba yung kanilang pinagdaanan sa naging resulta o Yes. takbo ng eleksyon. Ano pong mensahe po natin para sa kanila? Number one, ang message natin is to acknowledge your emotions. Okay. Of course, kung tayo ay nalulungkot, kasi there's that sense of loss na hindi nanalo ang ating candidates na sinuport or may mga changes sa outcome of, or for the future ng natin leadership ng country. Let's acknowledge kung tayo ay nasasaktan, nalulungkot, anxious, and with that, focus tayo ngayon sa mga bagay na meron tayong control over. Kasi wala tayong control dun sa election na outcome talaga eh. But focus tayo sa mga bagay within our control. Like for example, healthy coping strategies. Sleep well, set limits sa mga social media, news. Kung kinakailangan, instead of listening to the news at mag-aabang ng mga recent na mga updates,
mag-ano ka muna, exercise, or Okay. listen to music, or tumakbo, no? Yung ganun, running. Yes, mga para do the hormones things. lumabas, happy Oo, hormones. aakyat pa or tataas pa yung mga happy hormones. Ibahin mo yung attention mo. Yes, distract. And of course, respect natin ang each other's opinions and political views. Kasi in the end naman, isang bansa pa rin naman tayo and we remain pa rin. No? Walang iwanan. Kahit na kung sino man ang mananalo or anong outcome, we support pa rin each other. Ayun. Dahil nasa demokrasya tayo eh. Yes. Hindi pwede yung gusto mo lang. Kailangan Yes. gusto ng nakararami. Well, Correct. maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon ukol sa pangangalaga sa ating mental health. Tiyak po maraming natutunan ng ating mga kababayan ngayong umaga, lalo na sa pagharap sa post-election anxiety. Maraming salamat, Dr. Thank you, Sir Audrey. Thank you, Fifi. Thank you po. Thank you, Doc.